Sa likod ng ingay at sigla ng isang pamilihang bayan, tumindig si Lena, isang matapang na batang tinderang lumaban sa inhustisya at panggigipit sa mga maliliit na nagtitinda. Habang ang lahat ay pumili na manahimik, pinili niyang magsalita. Ito ang kwento ng isang pakikibakang magpapabago sa mukha ng palengke magpakailanman. Si Lena ay isang dalagang 25 taong gulang, na ang buhay ay umiikot sa pagtitinda ng gulay sa pamilihang bayan ng San Roque. Araw-araw, mula sa pagputok ng araw hanggang sa paglubog nito, nakikipagsapalaran siya sa siksikan at maingay na palengke. Sa gitna ng kaguluhan, kilala si Lena hindi lamang bilang isang masipag na manggagawa, kundi isang taong may paninindigan at integridad. Hindi siya isang ordinaryong tindera, para sa kanya, ang bawat taling gulay ay isang pangako ng kalidad sa kanyang mga suki, at isang patunay ng patas na pakikitungo sa mga magsasakang kanyang katuwang. Sa paglipas ng panahon, naging pamilyar na mukha na siya sa palengke, iginagalang dahil sa kanyang katapatan at sa mga sariwang paninda na laging sigurado. Ang pamilihang bayan ng San Roque ay isang mundong hindi natutulog. Bago pa man sumilip ang unang sinag ng araw, naroon na si Lena, maingat na inaayos ang mga bagong pitas na gulay sa kanyang pwesto. Amoy ng mamasa-masang lupa mula sa mga bagong hango na talong at sitaw ang sumasalubong sa sinumang mapapadaan. Ang mga gulay na ito ay hindi lang basta sariwa, nagmula ang mga ito sa mga taniman sa Laguna at Batangas, inalagaan ng mga kamay ng magsasakang tulad ni Mang Cardo, na personal niyang sinusundo ang mga produkto linggo-linggo. Maingat niyang pinipili ang bawat piraso, tinitiyak na ang bawat tali ng kangkong o salansa ng kamatis na kanyang ibebenta ay ang pinakamainam. Kahit na malayo sa pagiging moderno ang palengke, para kay Lena, ito ang pusong nagbibigay buhay sa libo-libong pamilya. Para sa kanya, ang palengke ay hindi lamang isang lugar ng bentahan, kundi isang espasyo ng tiwala at ugnayan na pinagyayaman sa paglipas ng panahon. Higit sa pag-aalala sa kalidad ng kanyang paninda, inaalagaan din ni Lena ang kanyang mga mamimili. Bawat suki niya ay kilala niya sa pangalan, bawat isa ay binabati niya ng isang ngiti. Sinasagot niya ang kanilang mga tanong, nagbibigay ng mungkahi kung anong gulay ang pinakabagay sa sinigang o pinakbet na kanilang lulutuin. Kapag may bumili ng marami o pumuri sa tamis ng kanyang kalabasa, ang kasiyahan ni Lena ay hindi dahil sa perang kanyang tinanggap, kundi dahil sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya. Para kay Lena, ang katapatan sa negosyo ang pundasyong hindi dapat magiba, at alam niyang ang tiwala ng mamimili ang pinakamahalagang puhunan sa kanyang trabaho. Ngunit, sa kabila ng simpleng pamumuhay, hindi kailanman nawala ang mga pagsubok. Sa gitna ng kanyang dedikasyon, kinailangan niyang harapin ang isang mapait na katotohanan, ang pamilihang kanyang pinagkukunan ng ikinabubuhay ay hindi laging ligtas. May mga taong gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang mangikil sa mga maliliit na tindera na tulad niya. Ngunit si Lena, na may matibay na prinsipyo at determinasyon, ay hindi kailanman natakot na tumayo at labanan ang kawalang katarungan. Kahit na maraming ibang nagtitinda ang piniling sumuko at magbayad na lamang para iwasan ang gulo, nagpasya si Lena na huwag matakot, na labanan ang mali at pangalagaan ang integridad na matagal na niyang pinanghahawakan. Isang araw, nagsimulang makaramdam si Lena ng kakaiba sa palengke. Nitong mga nakaraang linggo, may isang lalaking madalas lumalapit sa mga pwesto, nagpapakilalang may opisyal na tungkulin. Ang lalaking ito, nakilala sa pangalang Berto, ay nagsasabing siya ang namamahala sa seguridad at kalinisan ng palengke. Ngunit ang hindi ikinapanatag ng loob ni Lena ay ang paraan ng paghingi ni Berto ng lingguhang ibutaw na may mga dahilang hindi kapanipaniwala. Sabi niya, ang pera raw ay para sa gasto sa seguridad o bayad sa pagpapanatili ng kalinisan, mga bagay na alam ni Lena ay sagutin na ng pamahalaang lokal. Nagsimulang maghinala si Lena dahil walang anumang resibo o katibayan at ang halagang hinihingi ay pataas ng pataas linggo-linggo nang walang malinaw na paliwanag. Hindi lamang si Lena ang nakakaramdam nito. Maraming ibang tindera ang nagsimula na ring magtaka. Dumarating si Berto na may angas, mataas ang boses kung magsalita, na para bang siya ang may-ari ng buong pamilihan. Ang ilan sa mga tindera ay piniling manahimik, takot na kapag hindi sila nagbayad, mas malaking gulo ang kanilang kakaharapin, baka paalisin sila sa kanilang pwesto o gawa ng kung ano-anong kasinungalingan. Ngunit may iilan ding nakaramdam na hindi ito tama at nagsimulang magtanong-tanong kung ano ba talaga ang nangyayari.
Patuloy silang ginigipit ni Berto, minsan ay may kasama pang pabulong na pananakot na nagdulot ng takot at kawalan ng pag-asa sa marami. Ngunit iba si Lena. Kahit na marami ang piniling magbayad na lamang para sa kapayapaan ng isip, hindi siya basta-basta nagpatinag. Nababagabag siya sa presensya ng taong ito na umaabuso sa kapangyarihan. Napagtanto niya na kung hahayaan niya itong magpatuloy, ang mga maliliit na negosyanteng tulad niya ay lalong malulubog sa kahirapan. Nagsimula siyang makipag-usap sa ibang mga tindera, sinusubukang alamin kung sino ba talaga ang may pananagutan sa mga koleksyong ito. Sa kanyang puso, naramdaman ni Lena na ito ay isang inhustisyang kailangang harapin. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang kikotong na ito na pumipinsala sa kabuhayan ng kanyang mga kasama nang walang sinumang kumikilos. Lalong lumalim ang pagkabalisa ni Lena sa tuwing papalapit si Berto sa kanyang pwesto, dala ang isang ngiting tila nagtatagumpay. Alam niyang marami sa kanyang mga kasama ang nanahimik na lamang, hindi dahil sang-ayon sila, kundi dahil sa takot na baka guluhin ang kanilang mga panindao. Sa pinakamasamang sitwasyon, tuluyan silang paalisin sa palengke. Ngunit para kay Lena, ang pagbabayad ay katumbas ng pagbibigay katwiran sa isang maling gawain. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay usapin ng prinsipyo. Alam na alam ni Lena kung gaano nakahirap ang buhay para sa mga tulad nila. Nagkukumahog sila para lamang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. At sa pagkakaroon ng ganitong uri ng pangingikil, lalo lamang silang nababaon. Para kay Lena, ang ginagawa ni Berto ay hindi makatarungan, nakapipinsala at kailangang matigil. May isang galit na nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib, galit hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng tindera na biktima ng takot at kawalang katarungan. Hindi tulad ng iba na piniling tanggapin na lang ang sitwasyon, naramdaman ni Lena na ito na ang tamang pagkakataon para kumilos. Kailangang may gawin. Hindi siya maaaring maghintay na lang at umasang titigil si Berto ng kusa. Alam ni Lena na kung hahayaan niya itong magpatuloy, ang mga maliliit na tindera sa palengke ay mananatiling bilanggo sa isang sistemang walang katapusan. At hindi imposibleng may iba pang susunod sa mga yapak ni Berto. Ang lahat ng ito ay maaaring sumira sa diwa at pagpupursige ng mga taong matagal nang nakikipaglaban sa hamon ng buhay sa pamilihan. Nagsimula siyang mag-isip ng mga hakbang na dapat gawin. Nang may malamig na isip at buong determinasyon, nagpasya siyang huwag manahimik. Alam niyang hindi magiging madali ang pagharap kay Berto, lalo na't may mga bali-balitang may koneksyon ito sa ilang makapangyarihang tao. Ngunit alam din ni Lena na kung hindi siya kikilos ngayon, lalo lamang lalala ang sitwasyon. Nagsimula siyang maghanap ng impormasyon, kumausap sa ibang mga tindera, at humanap ng paraan para lumaban nang hindi nagdaragdag ng panibagong problema. Ang sigurado, naramdaman ni Lena na ang kanyang pakikipaglaban para sa katarungan ay dapat nang magsimula ngayon. Bagamat alam ni Lena na ang paglaban kay Berto ay hindi isang simpleng bagay, hindi siya natinag. Ang nag-aalab na pagnanais para sa katarungan sa kanyang puso ay mas matimbang kaysa sa anumang takot na nagsisimulang sumibol. Natanto niya na si Berto ay hindi isang taong dapat maliitin. Sa kapangyarihang hawak nito, maaaring gawin nitong mas mahirap ang kanyang buhay sa palengke. Ngunit hindi si Lena ang tipo ng tao na basta na lang magpapatalo. Sa bawat paglapit ni Berto dala ang kanyang mga walang basehang koleksyon, lalo lamang tumitibay ang kanyang paniniwala na hindi na siya maaaring manahimik. Kung hindi siya ang lalaban, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ang pakiramdam ng responsibilidad para sa kanyang sarili at para sa ibang mga tindera ay lalong nagpatibay sa kanyang desisyon. Nagpasya si Lena na hindi lamang umasa sa sariling tapang. Nagsimula siyang maghanap ng paraan upang harapin si Berto ng may talino at pag-iingat. Alam niyang ang katapangan na walang paghahanda ay maaaring mauwi sa kabiguan. Kaya't sinimulan niyang magbalangkas ng isang mas planadong pagkilos. Kinumbinsi niya sina Aling Nita, isang veteranang tindera ng isda, at si Mang Jun, na nagtitinda ng bigas, para sa isang lihim na pag-uusap sa likod ng kanilang mga pwesto. Lena, anak, bata ka pa. Huwag mo nang pasukin yan. Mapanganib si Berto, babala ni Aling Nita, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. May pamilya kaming binubuhay, Lena. Hindi namin kayang makipag-away sa mga taong may koneksyon, dagdag ni Mang Jun, ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi sumuko si Lena.
Alam niyang ang kanyang pakikibaka ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng lahat ng tindera na inaapi ng sistemang ito. May matibay na paninindigan, humanap siya ng suporta mula sa mga taong may mas malaking impluwensya, kabilang na ang isang kamag-anak na may mataas na posisyon sa gobyerno, upang matiyak na ang kanyang paglaban ay may matibay na sandigan. Kahit na ang takot ay nagsimulang bumulong sa kanyang isipan, nanatili siyang matatag. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na walang mas mahalaga kaysa sa pagtatanggol sa tama. Kahit na mga hulugan ito ng pagharap sa malaking panganib, alam niyang susubukan ni Berto at ng mga nasa likod nito na gawin siyang maliit na pilitin siyang umurong. Ngunit nakapagpasya na si Lena. Ang tapang na taglay niya ay may pinanghugutan. Naniniwala siyang ang paglaban na ito ang tamang hakbang. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang inhustisya. Hindi niya hahayaang ang mga taong tulad ni Berto ay patuloy na abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Ang pakikibaka ni Lena ay isang laban para sa kalayaan at katarungang hindi maaaring isantabi na lamang. Napagtanto ni Lena na upang labanan ang sistemang ito, kailangan niya ng suporta mula sa kanyang mga kasama. Kaya't sinimulan niyang kausapin ang ilan sa kanila, ngunit sa tuwing inaanyayahan niya silang makiisa, pag-aalinlangan ang kanyang natatanggap. Marami sa kanila ang takot na masangkot, nangangambang mas lalong hihirap ang kanilang buhay sa palengke. Nangangamba sila sa mga posibleng ganti mula kay Berto, baka mawalan sila ng pwesto o harapin ang mas matinding panggigipit. Bagamat naunawaan ni Lena ang kanilang mga alalahanin, lalo lamang tumibay ang kanyang loob. Alam niyang kung lahat ay mananahimik, ang inhustisya ay hindi kailanman matatapos. Hindi niya hahayaang ang takot ang maghari. Lalo na kung ang kahulugan nito ay ang pagpapahintulot kay Berto na kontrolin ang palengke sa mga paraang mapanlamang. Alam ni Lena na kung hindi siya kikilos, sino pa ang lalaban? Sa lalong tumitibay na determinasyon, nagpasya si Lena na kumilos kahit mag-isa kung kinakailangan. Hindi siya takot na hamunin ang kapangyarihang nakasanayan na. Dahil para sa kanya, ito ay usapin ng prinsipyo at katarungan. Naniniwala si Lena na kahit gaano kalaki ang hamong kanyang kakaharapin, ang unang hakbang ay dapat nang gawin. At kung walang sinumang mangangahas, siya ang magiging unang taong lalaban para sa kalayaan at karapatan ng mga maliliit na tindera sa kanilang pamilihan. Matapos ang ilang araw ng pagmamanman sa mga kilos ni Berto at pagtatanong sa mga tindera na maaaring may nalalaman, nakakalap si Lena ng mahalagang impormasyon. Lumalabas na si Berto ay hindi isang ordinaryong tiguan lamang na nagsasamantala sa palengke. Mayroon siyang malapit na ugnayan sa isang konsehal ng lungsod na may malaking kapangyarihan sa kanilang lugar. Madalas daw makita si Berto na kausap ang opisyal na ito sa mga pribadong pagpupulong, at maraming tindera ang nagsabi na narinig nilang ipinagmamalaki ni Berto na protektado siya ng kapangyarihang nasa likod niya. Nang malaman ni Lena na si Berto ay hindi lamang isang simpleng mangingikil, kundi may koneksyon sa isang maimpluwensyang opisyal, isang mabigat na damdamin ang bumalot sa kanyang puso. Natanto niya na ang kanyang laban ay hindi lamang laban sa isang individual, kundi laban sa isang sistema na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Ngunit, sa kabila ng bigat na kanyang naramdaman, hindi umurong si Lena. Sa katunayan, ang impormasyong kanyang nakuha ay lalo pang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Alam niyang mas malaki ang hamon, ngunit alam din ni Lena na ang inhustisyang ginagawa ni Berto ay hindi maaaring palampasin. Kung aatras siya dahil lamang sa nalamang koneksyon ni Berto, para na rin niyang hinayaan ang bulok na sistemang ito na magpatuloy ng walang pagbabago. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng mas malaking katapangan. Napagtanto ni Lena na kung gusto niyang tunay na baguhin ang kalakaran, kailangan niyang harapin mismo ang kapangyarihang nagpoprotekta kay Berto. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Dahil ang laban na ito ay higit pa sa pagharap sa isang tao. Ito ay isang laban para sa katarungang dapat mapagtagumpayan. Sa kanyang paghahanap ng paraan, naalala ni Lena na mayroon siyang kamag-anak na nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno na may kapangyarihang tugunan ang mga ganitong problema. Ang kanyang tito Miguel, isang direktor sa Department of the Interior and Local Government, DILG, ay matagal nang kilala bilang isang taong patas at mahigpit. Alam ni Lena na maaasahan niya ang kanyang tiyuhin. Bagamat nag-aalangan siyang idamay ang kanyang pamilya, napagtanto niyang ito na ang tamang pagkakataon.
Kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong ito, lahat ng kanyang pagsisikap ay maaaring mauwi sa wala. Ang kanyang Tito Miguel ang maaaring maging susi upang mabuksan ang pintuan ng katarungang matagal nang nakasara. May buong pagpapasya, tinawagan ni Lena ang kanyang tiyuhin at isinalaysay ang lahat ng kanyang problema. Walang pag-aalinlangan, inilahad niya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol kay Berto at sa ikotong na matagal nang gumugulo sa mga tindera sa palengke. Nakikinig ng mabuti ang kanyang tiyuhin at nagbigay ng isang tugon na puno ng pag-unawa. Naramdaman ni Lena na naiintindihan ng kanyang Tito Miguel ang sitwasyon at handa itong tumulong. Hindi lamang ito nagbigay ng suportang moral, nangako rin ang kanyang tiyuhin na gagawin ang mga kinakailangang hakbang upang malutas ang problema sa legal na paraan. Gamit ang kanyang posisyon at impluwensya, nangako ang Tito Miguel ni Lena na titiyaking haharapin ni Berto at ng lahat ng sangkot sa kalakarang ito ang nararapat na parusa. Para kay Lena, ito ang pagbabagong matagal na niyang hinihintay. Sa tulong ng kanyang tiyuhin, ang kanyang paglaban ay nagkaroon na ng mas matibay na pundasyon. Matapos pakinggan ng mabuti ang kwento ni Lena, ang kanyang tiyuhin na may mataas na ranggo ay labis na nabahala sa kalagayan ng mga tindera. Alam niya na ang pangingikil na ginagawa ni Berto ay hindi lamang nakapipinsala sa kanilang kabuhayan, kundi dumudungis din sa integridad ng mismong pamilihan. Hindi niya kayang manood na lang habang nagpapatuloy ang inhustisya. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa sistema na nagpapahintulot sa mga ganitong gawain na maganap ng walang sinumang nangangahas na lumaban. Matapos mag-isip sandali, sinabi ng Tito Miguel ni Lena na kailangan nilang magtulungan upang lansagin ang operasyon na ito at tiyaking ang mga tulad ni Berto ay hindi na makakapanlamang pa. Sa suporta ng kanyang posisyon at kapangyarihan, nangako ang kanyang tiyuhin na gagamitin ang lahat ng magagamit na paraan upang imbestigahan ng malaliman ang issue. Maingat nilang binuo ang kanilang plano. Nagkasundo si Lena at ang kanyang tiyuhin na hindi sila titigil sa paghahain lamang ng reklamo, kundi mangangalap sila ng matitibay na ebidensya upang hindi na makalusot si Berto. Ginamit ng Tito Miguel ni Lena ang kanyang mga koneksyon sa gobyerno upang magsagawa ng masusing imbestigasyon. Nagsimula na rin silang kausapin ang ilang tindera na dati nag-aalinlangan, kinukumbinsi silang magbigay ng kanilang testimonya at tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Sa dumaraming ebidensyang nakakalap, nangako ang Tito Miguel ni Lena na kikilos sila ng mabilis upang dalhin ang kaso sa korte. Nakaramdam ng ginhawa si Lena, dahil alam niyang ang malaking hakbang na ito ay magdadala ng pagbabago para sa palengke at para sa mga maliliit na tindera na matagal nang namuhay sa takot. Kasama ang kanyang tiyuhin, handa si Lena na harapin ang anumang panganib para lamang maipatupad ang katarungan. Matapos ang ilang linggong imbestigasyon at pangangalap ng ebidensya, hindi na nakapalag si Berto. Matagumpay na nakalikom si Lena at ang kanyang tiyuhin ng sapat na katibayan para idiin siya. Mga audio recording ng pag-uusap ni Berto at ng ilang tindera, mga marked bills na ginamit sa isang entrapment operation, at mga testimonya mula sa mga dating takot magsalita, lahat ay maingat na tinipon. Dahil sa kanilang tiyaga, nakuha nila ang tiwala ng ilan na handa ng tumestigo. Sa mga ebidensyang hindi na maikakaila, mabilis na kumilos ang tiyuhin ni Lena upang dalhin ang kaso sa mga otoridad. Si Berto, nakampante sa kapangyarihang kanyang inaasahan, ay nasukol at hindi na makakatakas sa mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Sa gitna ng lumalaking pressure, nagsimulang makaramdam ng panganib si Berto. Ang katotohanang matagal na niyang iniiwasan ay bumalik upang singilin siya. Napagtanto niyang wala na siyang matatakbuhan. Ang kapangyarihang matagal na niyang ipinangalandakan ay hindi sapat upang protektahan siya ngayon. Sa kanyang pag-iisa at takot, nagsimulang pagsisihan ni Berto ang bawat hakbang na kanyang ginawa. Alam niyang sinira niya ang buhay ng maraming tao, at ngayon, kailangan niyang pagbayaran ang lahat. Wala nang puwang para sa manipulasyon o pananakot dahil nailantad na ni Lena at ng kanyang tiyuhin ang lahat ng kabulukang matagal nang nakatago. Sa pagkakakorner kay Berto, nagsimula nang umusad ang hustisya, at ang mga tindera ay nakahinga na ng maluwag. Sa buong suporta ng kanyang tiyuhin, naging maayos ang proseso ng pagdakip kay Berto. Matapos isumite ang mga ebidensya sa pulisya, hinarap ni Berto ang katotohanang hindi na niya matatakasan. Isang umaga, habang abala ang palengke, dumating ang mga otoridad.
Sinunggaban nila si Berto sa gitna ng kanyang karaniwang gawain na dati tila ligtas at walang problema. Wala nang lugar para magtago si Berto. Wala nang paraan para takasan niya ang kanyang mga responsibilidad. Habang nakaposas, dinala si Berto palayo, at ang pakiramdam ng katarungang matagal nang nawala ay nagsimulang manumbalik. Si Lena, na matagal nang nakipaglaban upang ilantad ang katiwaliang ito, ay personal na nasaksihan kung paano dinakip ang taong matagal nang naging tinik sa kanilang lalamunan. Nakaramdam si Lena ng ginhawa, ngunit higit pa roon, nakaramdam siya ng pagmamalaki. Ang kanyang paglaban, kahit puno ng hamon at panganib, ay nagbunga sa wakas. Ang katapangang kanyang ipinakita ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng tindera na namuhay sa takot at inhustisya. Alam ni Lena na ang tagumpay na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aresto kay Berto, kundi isang pahayag na ang kawalang katarungan ay hindi hahayaang magtagal. Naramdaman niyang ang kanyang pakikibaka ay nagbalik ng pag-asa sa mga maliliit na negosyanteng matagal nang isinasantabi. Sa pagkakakulong ni Berto, alam ni Lena na isang maliit na hakbang ang nagawa upang itaguyod ang hustisya sa palengkeng matagal nang naging tahanan at pinagkukunan ng ikinabubuhay.